Nga pala mga kababayan, ang pag-endorso pala ni VP Sara kay Mangga at kay Camellia, siguro din hinango yung pangalan ng Camellia Homes no kay Camille Villar. Tama ba? Camille Villar, anak na babae. May pagkahugis tapayan din si si Camille Villar ha. May medyo ano rin ha, may korte rin talaga ha. So, eto po yung post. Ayan. Walang basbas mula kay FPRRD ang pag-endorso ni VP Sara Duterte kina Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. So, okay, kongresista na pala. So, nakatikim na ng namantikaan na. Yung clan naman nila nasa politics, di ba? Si Cynthia Villar, senadora. Yung anak na si Mark Villar, senador. Dynasty? Akala ko ba may anti-dynasty? Hindi na push, no? Kasi ang katwiran nga naman ay kung mabuti naman ang kan, 'di ba? Pilipino ang magdedesisyon, ganon. Hence the Dutertes and the Marcoses. The Villars, the Cayetanos, ang daming dynasty, no? Hindi na ipaubaya sa iba, sila-sila na lang din. Yung iba nga po mga kababayan, kongresista na ng kanilang lugar ha, kongresista na ng kanilang probinsya, gumawa pa ng party list. So, biro mo yon, doble ang kamkam. Halimbawa, si Congressman Tarpulano ng Laguna, may party list pa, nanalo pa yung party list niya, panalo pa siyang kongresista. Ay, bongga, tiba-tiba. Doble, right? Anong klase? Ito dapat yung party list system, inaalis na yan eh. Dapat i-abolish na yung buong Kongreso, no, pati Senado. Puno naman na tayo ng batas. Diba? Nutil naman, tapos bilyon-bilyon pa yung building nilang ginagawa dyan, ano, malapit dyan sa BGC. Tapos hindi pa mayari-yari, hindi pa matapos-tapos kasi kailangan dagdagan pa ng bilyones. Yung 4.5 billion ba yun, naging 10 billion, tapos ngayon gagawin 35 billion. Walang hiya. Score, punyeta talaga, nakakagigil. So, marami po ang sumasama kasi ang loob kay VP Sara dahil bakit siya mag-e-endorso ng kandidato bukod sa Duterte. May risk po kasi mga kababayan na malaglag pa yung mga Duterte na nasa boundary na nga ng top 12 senatorial survey. Like si Marcoleta, nasa 12. Si Amy, nasa 13. Ay kapag ini-endorso, ay alam niyo naman si VP Sara, may 32 million votes nung 2022. Plus marami pang, di ba, nadadagdag na nakaka-appreciate sa kanya. Plus may mga bagong rehistrong botante, bata si VP Sara. Di ba, malakas talaga ang hatak ng mga Duterte, lalo si VP. Kasi nga, ang dami nagwawalang hiya sa kanya, naaawa rin ng mga tao, no? Nakikita ng mga hindi woke, ng mga hindi pink, 'di ba? At ng hindi mga syunga-syunga na inaapi ang ating pangalawang pangulo, mabuti nga palaban. So, tapos mag-i-endorse siya ng ibang kandidato, baka si Amy lalong umangat, lalo ngayon bidang-bida si Amy kasi may mga pa-Senate hearing siya, kung tutuusin, bakasyon ang mga yan. Nagdadadrama pa nga si Amy, di ba? Sabi ng nanay ko. Sus, Amy, I don't know, Amy, ikaw budulera ka talaga eh. Yung nanay mo mukhang ulyani na, hindi na nga nagsasalita. Hindi na nga makunan ng interview, di ba? 95 na ba yan? 96 years old? O mukha na ngang, well, I don't know, si Enrile nga buhay pa eh. Lalo pa si Imelda. Enrile is 101 years old, right? Ilalaki yun. Kung tutuusin mga kababayan, mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa lalaki, no? Sabi nga po, women outlive men. Okay? Mas mahaba ang buhay ng kababaihan siguro dahil sa hindi pangahas ang mga babae, hindi daredevils, no? Hindi mahilig sa mga sa mga sports, sa mga activities na nalalagay sa alanganin ng buhay. Plus maalaga sa kalusugan ang mga babae, mga lalaki, mga mahilig magbisyo, mahilig magsabong, lahat na sugal. Babae. 'Di ba? But yeah, um,
Pagdating sa usapan ng anatomy or whatever science it is, mas mahaba ang buhay or biology, mas mahaba ang buhay ng kababaihan kaysa sa kalalakihan. But the point is, sabi ni Aimee, ay, kinausap nga ako ng nanay ko. Sabi ng nanay, Imelda, sabi ng nanay ko, mangampanya ka naman. Malapit ng election. O, baka, di ba, matalo ka pa. Mangampanya ka. Eh, puro katrabaho. Nakakasuka, 'di ba? Yung ano, yung ano, parang binibuild niya yung kanyang character na siya ay masipag, na siya ay para sa tama, na siya ay gumagawa ng sakripisyo, na instead mangampanya, nagkakandak siya ng Senate hearing. Ayan yung Senate hearing mo, kahit hindi ka lumabas ng bahay at hindi mag-ikot mabilad sa araw at, di ba, madumihan ng kamay sa pakikipagkamay sa kapwa-tao mo, ay napapanood ka nationwide, hindi lang nationwide, internationally. Pakititigil mo yung kaplastikan mo, ay me! Talo ka sana. 'Di ba? Ay, imbis na ako'y mangampanya, mag-ikot sa Pilipinas, nagse-Senate hearing ako. Kaya sabi ng nanay ko, mangampanya raw ako. Utot! At dahil nga, 'di ba, ikaw ay pabida ngayon, walang naging choice siguro si VP Sara, kaya ikampanya ka, total kakampi ka, yan ang project mo ngayon. Nakakampi ka ng mga Duterte dahil gusto mong imbestigahan kung sino ang salarin. Well, I me, makinig ka. May nakarating sa aking cheka. Actually, may tumawag sa akin kanina. Shout out. I am just a nobody, mga kababayan, okay? Small time. Uy, God's number, mga kababayan. 333. Lord, dinggin mo ang aming panalangin sa oras na ito. Alas 4:33 na pala dyan sa inyo. Iba pala yun. Tama ba? But Lord, we pray, no, na dinggin mo ang panalangin namin na alisin mo sa buhay namin ang mga magnanakaw, mga mambubudol, manlilinlang, tapusin mo na ang paghihirap namin. Hindi namin ito deserve. No? Lalo na yung mga nasa Pilipinas na mamuhay kasama ng mga nalululong na sa droga, mga kriminal, mga kidnapper, mga magnanakaw. Hindi namin deserve itong mga mandaraya sa loto, sa mga nagnanakaw ng pera namin. Amen? Amen? Inshallah. Inshallah. Okay? Gabaan mo na, Lord, sagad-sagad hanggang buto, ubusin mo, bawiin mo ang yaman, higit pa, no? Masama mang humiling ng masama sa kapwa, eh. Nung oras sa Pilipinas, 4:30. As 4:30 na ba? 4:35, shoutout po sa mga nasa Pilipinas. Okay. Yeah. So, walang basbas. VP Sara, sumasama ang loob ng mga DDS sa'yo kasi malalagay pa sa alanganin si Kong Marcoleta kung aangat palalo yung dalawang yan. Baka matalo pa si Kong Marcoleta dahil masasapawan ni Aimee. Kasi si Aimee, iboboto naman niya ng kabila, no? Ng alyansa ng Bagoong Pilipinas, ng mga Marcos supporters, may mga loyalista nga, ang dami-daming loyalista, 31 million daw, di ba? 31 million ang boto ni Ngiwe. Pero may nagsabi sa akin kanina, mga kababayan, kausap ko over the phone. Yun, talagang pupungas-pungas naman ako. Shout out, you know who you are. Hindi ko na lang i-disclose lahat, mga kababayan. Pero, meron ka raw palang ginawa, Aimee, para mapilitan si VP Sara na i-endorso ka. It's not blackmail, but you offered something. Not monetary, but maybe a document. Okay? Kind of a document. And hindi ko na lang i-reveal kung ano yung document na yun kasi mabubukayo masyado. Pero mga kababayan, sa in-offer ni Aimee na yon, doon siguro niya na kumbinsi si VP Sara na i-endorso siya. Oh. Siguro, kasi si VP Sara, hindi naman yan makikinig sa tatay niya. May sariling desisyon sa politics yan. 'Di ba? Ulang basbas ni PRR dito at siguro sa isip ni VP Sara, ba't naman kailangan ng basbas ng tatay ko? May sarili akong desisyon. Makabago ang alam ko.
Luma na yung alam ng tatay ko, kumbaga classic, ganun. Ang kaalaman ko at strategy ko, modern. Kaya ko namang tumayo. Naging mayor din naman ako ng Davao, napatunayan ko naman na may galing ako. Bukod sa galing ng tatay ko, may sarili akong diskarte. Siguro sa vantage point ba or point of view ni VP Sara, okay, marami nagawa ang tatay kong maganda sa amin sa Davao, pero Davao City, pero may mga nagawa rin ako na ano na mas mabilis, mas na-cater yung pangangailangan ng Davaoenyo, ganan-ganan, no? Mas napaunlad ko, in fact, kung napaunlad ng tatay ko within, sabihin na natin na 12 years to 16 years, 12 years to 15 years ang Davao City, napaunlad ko naman ang Davao City within 3 years. So, mas magaling ako sa tatay ko. Siguro may ganun si VP Sara, no? May mga bagay na alam niyang magaling siya dahil nga bata, mas alam ang technology, 'di ba? Kaysa sa tatay niya. Pero syempre may sariling galing. Hininog ng panahon ang ama. So hindi niya kailangan ang basbas, baka ganun yung tingin niya, no? Hindi ko kailangan ng basbas ng tatay ko kung sino yung endorso ko. Dahil sa tingin ko, itong gagawin ko ay magbe-benefit hindi lang ako kundi ang taong bayan. Pero yung offer mo na yan mangga eh sa tingin ko yung document kung ano mang document yan. Okay? Although binigay mo yan at magagamit ni VP Sara yan, eventually, di ba? Para siya ay manalo sa laban na ito or maybe, di ba? Mabawi si Tatay Digong, total ikaw ang nagpapa-imbestiga sa Senado, di ba? Oh. Pero siguro may mga kondisyones din. Bukod sa, okay, eto ang document, Sara, i-endorse mo ako, pero dapat ano, wag mo muna itong ilabas. So, 'di ba? Parang ginagamit mo yung pagiging tuso mo laban kay VP Sara. Well, total matalino ka naman mangga. Mamili ka na ng magandang bangka kasi yung bangka ng kapatid mo palubog na. Ang bangkang namamayagpag ngayon ay bangka ng PDP laban. Okay? Kaya nga siguro, alam nyo, maybe Aimee will win, even Camille Villar, mga kababayan, 'di ba? Dahil iba ang hatak ni VP Sara eh. Tamo naman yung mga double agents, 'di ba? Kung todo kampanya na kay Aimee, proud na proud at o ano, susuwayin niyo si VP Sara, ay hindi kayo totoong DDS, sinusuway niyo si VP Sara, baka may mga ganung pautot yung mga double agents. Mismo si VP Sara na nga nag-endorso, di endorso rin namin. Sabi nga ng iba, baka double-edged sword daw yan, no? Baka ang ginawa daw ni VP Sara, inendorso nga si Ivy para lumabas ang mga totoong kulay ng double agents. Kasi ang mga double agents, mga kababayan, simple lang, sila ang sambang-samba kay Mangga, sambang-samba kay Tambi, sambang-samba kay Abalos Mustasa. Ngayon, may mga Camille vloggers na rin. Hindi ko alam kung double agents din sila. Pero may mga Camille vloggers din ngayon eh. Pinupush talaga nila si Camille eh, no? Well, maybe Camille and Aimee will win the elections, pero hindi pwedeng makompromise ang Duterte. Bago sila manalong dalawa, dapat manalo muna ang Duterte. And then zero at shoot sa Inidoro yung Bagoong Alcancia ni Ngiwi Jr. Right? So Camille and Mangga, kailangang marinig rin namin sa bibig ninyo na ini-endorso nyo ang Duterte. Kasi Camille, hindi ka pa naman yata bumibitaw sa Bagoong Alcancia. Although si Ivy bumitiw na, wala kami naririnig na ini-endorso mo na sina Jimmy Bondok. Abay, kampanya mo rin. Oh, Jimmy Bondok, Hinlo, sino pa ba yun? Oh, Bongo, Bato, Rodriguez. Oh, yung Duterte, Eric Mata. Oh, Lambino, sino pa? Marcoleta, Kibuloy. Kampanya nyo. 'di ba? And also gusto namin makauwi na si Tatay Digong bago ang eleksyon. Tama ba mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.